Magandang hapon mga kapuntos at naway na gusto niyo po yung video ko kanina patungkol doon kay Charnie STV na kinontra yung pahayag ni Father Darwin. At hindi lang siyang kumukontra, meron pang sabadista kumukontra sa sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 3:15 upang kung hindi man ako makarating agad na malalaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Hindi lang si Charnie STV ang kumontra dyan, kundi napakaraming sabadista ang kumontra sa pahayag na yan ni Apostol Pablo na ginamit ni Father Darwin. At sa hapon naman na ito, meron pa akong ibang tampok sa inyo na video. Kung natatandaan natin yung nung Monday night, hindi ko alam kung alam nyo ba ito, pero doon sa mga nakapanood nung Monday night, pinasok ko po yung live ng pag-aralan natin ministry, yung sa Seventh-day Adventist. Pinasok ko po yung kanilang programa dahil ito kasi si Agustin Taliser, inimbitahan siya ng pag-aralan natin na siya magtatanong doon. At the same time, si Agustin Taliser ay inimbitahan din naman ako, ni Agustin Taliser. Kaya tingnan natin yung kanilang YouTube channel. Kung ano nangyari, kasi may nabalitaan ako na nawala raw. Tinanggal daw yung video na ako yung nagtanong. Tingnan natin double check lang muna natin yung kanilang YouTube channel. Na natin kung tinanggal ba talaga nila, kasi tinanggal daw Okay, eto tayo ngayon. Nawala. Talagang nawala, ginili talaga. Nawala, so nawala talaga yung video na ako yung nagtanong. Nawala. So inalis nila. Confirm, dinilit nila yung video na ako'y pumasok at nagtanong. Dinilit nila, ako na lang mag-upload. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button. Ayan, At ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Huwag nyo rin kalimutan na pindutin itong like button. Itong like button na ito ay isang palatandaan na kapag na-click nyo yan, malalaman ni YouTube na nagustuhan ninyo ang aking video. At yung share button para sa ma-share ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ang mga nasa video. So, iisa-isahin natin ito, na ipaalam sa inyo. Dito muna tayo sa full video. Full video, ang nangyari sa pag-aralan natin ministry nung ako ay pumasok. Kaya, wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Kung sakali po na meron pong ads na mag-pop out, wag nyo po sanang i-skip dahil malaking tulong yan sa amin. Pag may nag-pop na ads, wag nyo i-skip. Malaking tulong po sa aming ministry yan. At lalo na itong pag-click nyo sa like button. Sa pamamagitan ng pag-click nyo sa button na ito, malalaman ni YouTube na nagustuhan ninyo ang aming video. Kaya wag na po natin patagalin, simulan na po natin. Okay. Good evening, Brother Johnson. Gabi, bo. Mayong gabi. Ang itatanong ko lang naman is patungkol lang naman sa inyong doktrina, kasi meron kasi mga pagkakataon yung mga SDA dito sa Visayas at Mindanao, iba-iba paliwanag. At itatanong ko, Brother Johnson, itong nasa ninyo, Fundamental Belief, Seventh-day Adventist Fundamental Belief, page 167. Page 167. Sa Itong nakalagay dito na the church. Aha.
May nakalagay kasi dito kasi na basahin ko lang muna saglit ha, kung okay lang sa inyo. Meron ba kayong ano diyan? May pakita sa screen ninyo na page 167 ng inyong fundamental belief. Punta. Sige, basahin lang. Titignan ko kung mahanap ko dito. Okay. Ito ang sinasabi. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. The Apostolic Church became an independent organization, separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Make disciples of all nations, Matthew 28:19. Nakita mo, Brother Johnson? Ito, kasi yung nabuksan ko ay... Hindi mo nakita? Sandali, nahanap ko pa. Hindi na ang kalaban. Okay. Pakita ko na lang sa screen, bro. Kung hindi mo makita, bro. Ayan, bro. Nakita mo na? Oh, yan. Sige. Nakita mo na? Nakita dito. Ang tanong ko diyan, yung nakalagay diyan, ano? The New Testament Church. Ulitin ko yung basa, no? The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. The Apostolic Church became an independent organization, separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Make disciples of all nations, Matthew 28:19. Aha. Diyan ko lang yung mga tanong ko, Brother Jason, okay lang ba? Di ba? Kaklaruhin ko lang, bro. Itong nakalagay dito na which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. May di mo paliwanag to? Sige. Brother Gomer, i-ready ko sa PowerPoint. Baka meron kang gusto sabihin. Well, kasi ito nababasa ko yung sinasabi ni Brother Jando, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. So, anong ibig sabihin mo dito, Brother Jando? Tinatanong ko lang kung anong unawa nyo dyan. Well, sa akin siguro, personal ko lang kasi nga, hindi pa naman namin ito, kasi hindi naman tayo masyadong magaling sa English, Brother Jando. Kaya unawain ko lang ito, base dun sa aking kakayahan na i-translate sa Tagalog. Ang sabi kasi dito, instead of national church, yun, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. So, ibig sabihin, yung para sa akin, yung purpose, kasi kung titingnan mo naman talaga yung purpose ng pagtawag ng Diyos sa bayang Israel, ay hindi naman talaga para suluhin nila yung blessing, kundi ang purpose talaga ng Diyos ay para ipakilala yung kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa, no? Yun talagang main purpose niya. Kaya lang, alam naman natin na ang bayang Israel ay hindi nga nila nagawa itong bagay na ito. That's why dito sa sinasabi na ito na ang ating Panginoon sa kanyang divine purpose ay ni-restate niya talaga yung purpose niya talaga through yung sa church na kanyang kumbaga yung kanyang itinayo doon sa Mateo 16:18. Pero titingnan natin na ang Diyos ay hindi naman siya kumuha ng ibang lahi. Kumbaga doon din siya kumuha sa bayang Israel pa rin, kasi nga maliwanag naman na mga apostol ay ang 12 alagad ay mga Israelita rin naman sila.
So, ibig sabihin, ang purpose talaga ng church, hindi hindi dahil ang bayang Israel ay hindi sumunod, ay nawala na yung plano ng Diyos. So, ang pagkakaintindi ko dito, through the church, no? Through the church na binild ng ating Panginoon, binild niya, ay gusto niyang maipagpatuloy yung kanyang divine mandate. Yung kanyang purpose talaga in the very beginning. So, yun yung sinasabi natin. Ibig sabihin, the purpose of the church is hindi nagbago since ang founder naman talaga ng church ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya naman ang nag-ano sa bayang Israel. Siya yung pumili sa bayang Israel. At alam naman natin na nung dumating siya ay para sa bayang Israel din naman. So yun yung masasabi natin dito, Brother Jando. Yun yung para sa akin na personal ko yun na dito sa paragraph na ito, dito sa fundamental beliefs, ipinagpapatuloy lang ng Panginoon yung talagang purpose niya para doon sa bayang Israel sana, pero hindi nga nila nagawa yung kanilang misyon. Kaya dito sa pamamagitan ng church ay ipagpapatuloy ng Panginoon yung misyon na makilala sa buong mundo. Yun yung aking pagkakaintindi dito, Brother Johnson. Okay. Yung ano bro, ano yung unawa nyo dyan sa term founder bro? Gomer. Founder. Well, sabi ko nga, yung founder, kung titingnan natin, ano ba ang ibig sabihin ng founder? Parang iba kasi talaga ito. Tingnan natin sa dictionary yung founder. Kasi maraming meaning ang founder, kapatid eh. Ganito na lang bro Gomer, ganito na lang bro. Para di masyadong nakakalito yung ano. Mari mo bang tagalogin yung yung binasa ko ngayon? Mari nyo bang tagalogin? Ayun na nga, kaya nga sabi ko kasi kapatid, hindi naman tayo translator ng English to Tagalog eh. Yung ano bro? Tayong magkamali doon sa pagta-translate niyan. At ayaw ko na pupuntusan mo ako dahil doon sa aking maling pagta-translate kasi hindi nga ako expert doon sa bagay na gano'n. Hindi bro, hindi kita pupuntusan bro, pangako yan kasi ito wait lang ha. Mas maganda bro, hindi ako doon sa gusto mo na itatranslate ko sa Tagalog ito since hindi ako expert doon sa ganong expertise. Wala sa expertise ko yung ganon. Okay. So alam ko naman na very simple lang yung tanong ko, Brother Gomer. Di naman mahirap yung tanong. Kaya tama yung kapatid. Kaya lang sabi ko, ayaw kong ma-misquote tayo. Mahirap yun. Lalo na alam mo kasi mukhang nag-feedback bro ang audio bro. Nag-feedback. Alam mo kasi ito kasi ay tinatanggap natin as fundamental belief ng Seventh-day Adventist. At ayaw ko namang ilagay sa alanganin yung kalagayan ng iglesia dahil lang sa maling pagta-translate ko nito. Yun yung sinasabi ko, Brother Jando. Okay. Ayoko sanang isipin na ito kasi doktrina ninyo. So walang iba makapagpaliwanag diyan kundi kayo. Wala naman yung kinalaman sa amin. Pinaliwanag ko na kasi, Brother Jando, yung pagkakaintindi ko dito. Yun nga bro. Kasi kanina may binanggit ka kanina, Matthew 16:18, binanggit mo kanina. Nakalagay diyan, it's founder Jesus Christ. So ano ang unawa mo diyan sa term founder? Ayan. Narinig mo ako, Brother Jando? Yes, naririto kita, Brother Johnson. Sige. Kasi hindi ako narinig ni Brother Gomer. Ganun yung problema namin noon pa. Na hindi gaanong malinaw doon ang dating dito sa studio. So, sa amin kasing explanation kung bakit ginagamit po namin yung si Jesus Christ yung founder, kasi nga po, pag nag-discuss kami, iwan ko kung natatandaan mo noong Adventist ka pa, na ang presentation ng Seventh-day Adventist sa True Church
ay nagsimula nga ito sa Old Testament, kaya lang nabagsak o kaya ay bumagsak po sa kasalanan. Kaya nung dumating ang ating Panginoon ay ni-restore niya ito. Kaya nga yung Mateo 16:18 na sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, isa sa definition doon ay yung rebuild. Naniniwala ang Adventist na hindi po magkaiba yung church sa Old Testament at sa New Testament. Ngayon, ibinalik ito ng ating Panginoon, hinanap niya ang mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel, 15:24 ng Mateo at 19:10 ng Lucas. At yun ay sa pamagitan ng mga alagad. So, yan po yung pasimula kung bakit ginagamit po natin ang ating Panginoon bilang founder. Ngayon, nagpatuloy yan, itinuloy ng mga alagad, naniniwala yung mga Seventh-day Adventist na yung pinangunahang iglesia ng mga alagad, yung mga apostolic church, ay ipinagpatuloy nila yung mga aral ng Diyos na ibinigay doon sa Old Testament. Okay? So itinuloy po ito ng nung mga apostol hanggang sa dumating yung time na nagkaroon po ng persecution at nakaranas ng pag-uusig yung mga Kristiyano. Ano po? So nagkaroon ng pagkakawatak-watak at nagkaroon po ng Dark Ages. So after Dark Ages, ay yun ang natupad na ang babae doon sa Revelation 12 ay nagtago at after 1,260 days o na years sa fulfillment ay lumabas ito. Excuse me, Brother Johnson. Mukha yatang hindi natutumbok yung tanong ko eh. Kasi paano naging founder si Jesus Christ? Kasi siya po talaga yung nag-rebel ng church nang nagsimula sa Old Testament. Ngayon yung church na yan ay nung umakyat ang tipayan sa langit, ay itinuloy yan ng mga alagad. Yung mga Kristiyano ay nakaranas ng persecution. Yung sinasabi ko po, na lumitaw uli ito after 1,260 years sa fulfillment. At ito po ay na-restore uli na noong 1844. Bro, excuse me lang. Nakarating ka na sa 1844. Ang tanong ko lang naman kung ano ang unawa nyo dito sa term founder. Pinapaliwanag ko na nga, yung si Kristo kasi yung muling nagtayo eh. Teka muna, Brother Johnson, na klaruhin ko lang ha. Ito ba para sa inyo ay tagapagtatag? Ang tagapagtatag nito na si Kristo, na si Jesu Kristo, o iba? Anong term nyo sa founder? Kasi pagkaalam ko sa founder, tagapagtatag. Ano sa inyo? Yun na nga sinasabi ni Brother Gomer kanina, may iba-ibang definition. Pero nabanggit ko na rin na si Jesus Christ, hindi siya nagtayo ng panibago. Rebuilt ang isa sa pinapaniwalaan namin doon, muli niyang itinayo. Kasi isa sa meaning ng oikodomio na Greek doon sa Matthew 16:18 ay rebuilt. So, yun ang church na muling ibinangon ng Panginoon kasi nga nagkasala, nabagsak din sa sanangsang paglabag. So, itinayo ng ating Panginoon. Ngayon, ipinagpatuloy nga ng mga alagad yan. Tapos, naka-experience ng persecution yung mga Kristiyano. Yun ang sinasabi ko na okay. Matapos yung panahon na ang babae doon sa Revelation 12 ay nagtago. Okay. Bro, hindi pa talaga natumbok yung tanong ko eh. Pasensya ka na, Brother Johnson ha. Ano ba itong term sa inyo na founder? Nandiyan ba si Richard Thompson? Maaari ko bang matanong si Richard Thompson? Nandiyan siya. Brother Richard Thompson, nandiyan ka po ba? Magandang gabi. Ayun. Hello. Ayun, Brother Richard, pwede ba kita matanong patungkol to sa fundamental belief, Brother Johnson? Hindi ko inabutan yung mga inano. Alin bang particular na Eto bro. Statement dito sa chapter 12?
Eto bro, yung ano, may The nakalagay New dito ba Testament. na instead of a national church, it became a missionary church existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder. So, ang subject matter kasi dito yung Apostolic Church eh. The Apostolic Church became an independent organization. Ito yung subject matter kasi. The Apostolic Church became an independent organization. Ito yung topic. Separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. At tinatanong ko kanina kay Brother Gomer, ano yung una-una sa term founder? Ito ba'y tagapagtatag o hindi tagapagtatag? Kay Brother Johnson, hindi pa niya natumbok pa rin. So, umaasa ako, Brother Richard, baka ikaw, masagot mo itong tanong ko na ito. Ano yung unawa nyo rito na ang Apostolic Church may founder? Yan yung ano eh, yan yung main subject eh. The Apostolic Church became an independent organization to the divine mandate of its founder, Jesus Christ. So, ang tanong ko dito, ano yung unawa ninyo sa term founder sa paragraph na ito? Okay. So, pag founder, madalian lang namang ano diyan, tagapagtatag. Pero ito Brother Jando baka ang ipapaliwanag mo, biglang tinatanong mo si Kristo tapos babasahin mo yung statement na Ellen White is one of the founders. Sana No. Hindi bro. Hindi mo na doon So, hindi bro, wala yun sa plano ko bro. Wala yun sa plano ko. Okay. Don't worry, wala sa plano ko yun. Inuunahan lang kita kasi kung statement ng about sa church, maliwanag, kung yun sa introduction pa lang, Brother Jando, dito sinasabi na agad ng statement sa fundamental belief that Christ is the head. Okay? So, siya ang ulo at syempre, ang amin pong paniniwala mula noon, ngayon, at hanggang sa darating, wala naman talagang ibang nagtatag ng kanyang iglesia kundi ang Diyos. Mula Old Testament, New Testament, hanggang patuloy, Brother Jando. So, Diyos talaga yan. Walang ibang pwedeng magtatag dyan. Kaya lang, anuhin nga natin, baka ang konteksto naman itatanong ay patungkol naman doon sa pagiging one of the founder ni Ellen G. White. Ibang usapan nyo. Wala yan bro. Huwag kang magalala. Hindi yan lang, mamagkaliwanagan lang. Para at least hindi yan parte ng ano ko bro, hindi yan parte ng itatanong ko. Okay. So, malinaw na ang term dyan na founder is tagapagtatag. Tama ba ako? Oo. Kasi meron kasi akong nakausap bro na isang pastor ng SDA Mindanao. Ayoko lang bagitin yung kanyang pangalan. Baka kasi sabihin na may personal ako. Sige na. Sige. Yung founder daw dyan, hindi daw tagapagtatag bro. Tama ba yun? Hindi ko kasi pwedeng sagutin yung tanong mo doon sa kapatid na yan, Brother Jando, kasi syempre hindi ko alam yung context at hindi ko alam kung ano yung pinaghuhugutan ninyong dalawa sa inyong usapan. Pero ako ito, simple naman, talagang wala namang tututol. Lalo na kung talagang simpleng founder is tagapagtatag. At naniniwala kami doon. Kung didiretso din kahit sa mga sulat ni Ellen G. White, siya yung head ng church, katulad ng sa statement namin. So siya talaga ang nagmamay-ari ng church. So, kung doon sa issue na yun, wala tayong Brother Jando, ano ba ang gusto mong liwanagin? So doon sa tinatanong mong layman o kung sino man yun, hindi ko pwedeng sagutin yung niya eh. Siguro itong usapan na tinatanong mo sa atin. Oo. Kasi tinanong ko kasi siya patungkol sa aklat na yan, ang sinasabi niya, tinanong ko siya, ayon sa aklat niyo na ito, sa pahinang ito, sino ang founder ng Apostolic Church? Sabi niya, walang nakalagay daw na founder sa New Testament. Dito sinabi sa Matthew 16:18 na, I will founder my church. So, wala daw founder ang church kasi wala daw nakalagay na I will founder my church. Sa issue naman yun, hindi ko naman ipinapaya yung kapatid, no? Napaka-grammatical na I will founder my church. Ayun. Doon pa lang, misnomer na, na agad, no? Tawag dito,
hindi siya grammatical agad. Di ba? Hindi siya grammatical agad. Sa pagkakalam ko, Brother Jando, ako, tanong mo lang ulit kay Brother Johnson at kay Brother Gomer. Ako, naniniwala na si Kristo talaga ang nagtatag, ang Diyos, at siya rin ang ulo, siya rin ang may-ari ng iglesia. Maliwanag dito sa aming fundamental belief na ang miyembro ay hinihalin tulad sa mga bahagi ng katawan. At ang ulo ay si Kristo. I think hindi ako kukontrahin. Tanungin mo ulit sila kung kukontrahin nila Brother Johnson at Brother Gomer yung aking sinasabi patungkol sa tanong. Okay. Next ko naman tanong, dahil tinanggap na, at least narinig ko galing sa iyo mismo na in grammatical para yung wala sa grammar. I will founder. Wala naman talaga. I will founder. Yung kasi sinabi niya sa akin eh. Yun ang sinabi niya sa akin. Meron ba daw mababasa sa New Testament na I will founder my church? Sabi, naisip ko wrong grammar yata, no? Pato ko hanapan ng ganong klaseng grammar. Buti na lang binanggit mo rin Brother Richard Thompson na wrong grammar nga talaga yung I will founder. So, of course, wala naman siguro tatanggap ako. Hindi naman ako masyadong sa English, pero doon pa lang sa I will founder, pwede naman I will found my church or I will build my church. Pero I will founder, English Carabao siguro yun. Tsaka, bro, Brother Richard, may binanggit ka rin na I will found my church. Kasi meron kasing Phillips New Testament. Hindi lang yun, I will found, I will build. Oo. Kasi meron kasi sa Phillips New Testament na ginamit ko na sinabi doon, I am going to found my church. Pinagtawanan ako doon na ginamit ko yun. So, ang sabi ng ibang member, wrong grammar daw yung I am going to found my church. So, klaruhin ko lang kung sa turo ba ninyo sa Seventh-day Adventist, yung term na I am going to found my church ay wrong grammar ba yun? Kung sasagot yan, wala kasing ganyang issue dito sa church, Brother Jando. Kaya hindi na pag-usapan yan kung wrong grammar yon. Pero kung tayo ang mag-uusap, sasagutin ka ng diretso, tamang grammar yon. Okay? Hindi yun wrong. Pero kung sasanuin mo yung church mismo, ay walang ganun. Okay. Walang ganun na. Hindi kasi naging issue yan eh. Kasi maliwanag na sa amin, Brother Jando, na si Kristo ang Diyos ang tagapagtatag ng kanyang iglesia, siya ang may-ari, si Kristo ang ulo, at yung mga miyembro ay bahagi ng katawan. Kasi malinaw yan, ang fundamental belief. Ito kasi, Brother Jando, siguro sa ibang yan, ito na kasi yung talagang fundamental belief, 28, ito chapter 12 sa introduction ng syempre introduction ng about the church. Maliwanag dito, sabi dito, the church is the body of Christ. Yan ang yung sinasabi ko. A community of faith of which Christ himself is the head. So marami pang binanggit dito kung ano yung church. Siya yung bride, di ba? At marami pang iba. So, ayan, Brother Jando, maliwanag na yan ang sinasabi ng statement of belief. Okay, next question, Brother Richard Thompson. Mayroon din, the same person itong tinutukoy ko. Ayoko lang pangalanan para hindi siya mapahiya, no? Ang sa akin lang is the same person pa rin. May sinasabi siya na yung term founder, ibig sabihin daw nun is nakakaplag sa Bisaya, nakakaplag sa Tagalog, nakasumpong. Tama ba, Brother Richard, na ang founder sa Tagalog ay nakasumpong? Ako bilang Tagalog naman ako, brother. Ewan ko ba, ako as far as I know, ay wala yata kung basta ang pinaka-immediate na binibigay pag founder ay tagapagtatag. Tagapagtayo. Yun sa Tagalog. Yung nakasumpong, I stand to be corrected and with all humbleness and humility, so far sa tanda kong ito, ay kung meron, accepted ko, pero kung wala, basta doon lang muna ako sa nabasa ko, tagapagtatag, tagapagtayo. Pero yung, yung sabi mo? Ano daw? Nakaka-plug daw yung meaning ng founder, nakaka-plug o sa Tagalog, nakasumpong. Nakasumpong. So, I submit na titingnan natin yan kung merong kung synonyms man lang niya yung nakasumpong. So, again, in fairness sa kausap mo, hindi ko alam kung ano ang... so, sana wag mong gamitin na... ito, si Brother Richard,
kinontra ka sa sinasabi mo, ha? So, I respect doon sa kapatid na binabanggit mo. Kaya ako nga hindi binabanggit yung pangalan, Brother Richard eh. Kaya nga, na binabanggit mo, pero hindi pangalan na binabanggit mo kung sino man siya. Okay, Brother Richard. Apo. Ikaw, founder talaga, pwede mo naman talagang i-translate yun na nakasumpong eh. Siya yung nakasumpong. Parang, kaya nga, di ba, meron tayong mga tinatawag na lost and found. So, yung nawala, ikaw nakakita. Okay. So, kung gamitin yung termino doon na founder. Kaya nga sinasabi ko nga dito, Brother Jando, kanina, depende sa context yun kung saan mo gagamitin. Kasi nga, yung word na founder, hindi naman siya, hindi naman siya, isa lang ang pinaggagamitan. May diachronic. Okay. Oo. Marami. May isa siyang pwedeng gamitan. Brother Gomer. Andali lang muna. Okay. Katulad halimbawa si Apostol Pablo, ginamit niya rin yung the same word na ginamit ni Jesus Christ doon sa Mateo 16:18 ay ginamit niya rin doon sa unang Korinto na siya ay matalinong tagapagtayo. At lahat naman yung mga apostol ay tinatawag din silang mga tagapagtayo. So ibig sabihin, kaya nga yun yung sinasabi ko, depende sa context kung talaga saan yung ginagamit. Ngayon, correct. Sa sinasabi mo na may kausap ka, kung sino man niyang kausap mo, hindi ko rin alam kung ano yung context ng pinag-uusapan ninyo. Pero sa akin, yung word na founder is, pag tinignan ko lang yung dictionary ko rito sa aking cellphone, marami siyang meaning Brother Richard So, pwede doon sa sinasabi na nakaka-plug, ano ba nakaka-plug o nakatakpo. Nakasumpok, oo, pwede rin naman. Kung saanin mo, yung pwede mo gamitin yun, halimbawa, nawala yung pera. Ako sa English, no? Oo. Nawala yung pera. Sinong nakatagpo? Sinong nakatagpo? Ayan yan, bro. Ayan, yung maganda tanong niya, bro. Nakatagpo, hindi ba? Di ba? Sino nakasumpong? Wait lang, bro. Sa English. Yung term nakatagpo, sa English ba nun is founder o finder? Kasi meron kasi kasabihan kasi finder's keeper. Yung lost and found, yung naka-found nun, anong tawag doon? Founder o finder? Based sa dictionary, bro. Mari mo pakita yung bro? Brother Gomer, yung meaning ng finder sa dictionary, mari mo pakita? Past tense yung find Yun na nga find sa ka-found. Ano lang naman yun, Brother Jando Bro, Brother Gomer, yung found kasi, yung term na found na sabi mo na lost and found. Siguro kung mas magaling ka sa English sa akin, okay lang naman sa akin yun. I stand to be corrected. Pero, ang sinasabi ko lang dito, yung word na founder, ang sinasabi ko ay hindi lang pwedeng iisa ang meaning. Ayun nga, wala akong problema doon, bro. Kasi halimbawa dito, pag ginamit yung founder sa ikaw context mo kay Jesus Christ, of course walang iba. Correct. Pag ang pinag-usapan natin tungkol sa church, walang iba kundi si Jesus Christ. But, pwede mo rin gamitin yung the same word sa ibang context. Correct. Yun ang ibig kong sabihin dito, Brother Jando. Okay. Brother Gomer, anoin ko lang kasi mukha yatang meron tayong may konti pagbabago, Nang search ko kasi yung term finder, ang lumabas ganito. Ito yung lumabas, a person who finds someone or something. A small telescope attached to a large one to locate an object for observation, viewfinder of a camera, finder who finds someone or something. Ito yung sinasabi nakasumpong. Tama ba o mali? Ayan nga. Yan naman yung sinasabi natin. Finder. Okay, finder. Yung sinasabi mong lost verb na. Hello? Pag ginamit ko nyo, yung founder is the past tense of the verb find. Yung present tense. Ayun, okay. Thank you, Brother Johnson. Malaking tulong niya, Brother Johnson, na ang found is past tense ng find. How about yung term, Brother Gomer? How about yung term, I am going to found my church? Yan may kasi para tayo nasa English nasa English subject. Maganda nga to, bro. Kasi ano ba ang
nakakatalaki ko kasi yan sa isang pastor sa Batista na ganyan siya magturo. So, wait lang bro, wait lang muna Brother Gomer, wait lang. Kaya ko nga inaano kasi ayun, na-search ni Brother Johnson na ang found is past tense sa find. Wala akong tutol doon. Ang found is past tense sa find. How about yung term na sa Philip's New Testament, and upon this rock, I am going to found my church. Yung ba Brother Gomer, past tense ba yung Brother Gomer o future tense? Yung term, I am going to found my church. Kasi yung binasa ni Brother Johnson, yung found na nakasumpong, past tense ng find. Tama, past tense siya ng find. Brother Jando, Yes. Kanina sa inabutan ko, binigay ni Brother Johnson yung Greek term niyang yung I will build. At binigay niya yung tinatawag na diachronic meaning niyan. So, nandun yung pwede siyang kumbaga tumba na kinakailangang itayo, aayusin, i-rebuild. Nandun na, pero yun nga lang, merong kasiraan na nangyari, kaya kinakailangang ayusin. So, isa yon sa diachronic meaning ng pinag-uusapan nyo kung sino man yun doon sa Matthew chapter 16, 18, Brother Jando. So, kung sino man siya, pero may ramdam ako kung sino siya So, I hope na hindi mo gagamitin tong aming mga sagot para sabihin sa kanya, kita mo yung mga apologies niyo doon sa Manila ay mukhang kumakampi sa amin, kumakampi sa paliwanag ko. Sana, doon mas maganda Brother Jando ay i-contextualize na lang natin yung usapan. Yun nga. Ano talaga? Naka-contextualize naman bro Kaya nga, binanggit ni Brother Johnson kanina na yung found na nakasumpong is past tense siya ng find. Past tense siya ng find. How about yung term, I am going to found my church? Nasa Philip's New Testament, I am going to found my church. Yun ba future tense o past tense? Parang may mali doon, Brother Jando. Kasi nga, I am going. Sabi niya, yung going kasi, present yan going. Yung found past tense. So, yun nga. So, sabi ko hindi ako English expert. Pero yung I'm going to found. Yung I am going to found bro, tama ba yun? Ano yung future tense ba yun o past tense? Dapat mas maganda siguro, I'm going to find. Di ba? Mali yung sinasabi mo, Brother Jando, na expert ka sa English. Brother Gomer, before ko binanggit na ni Brother Richard Thompson, I will found my church. Before ko ginamit yung New Testament na Philip's New Testament na I am going to found my church, binanggit na ni Richard Thompson yung I will found my church. Binanggit na niya. Before ko ba binanggit na niya. Hindi, tinatanong mo lang kasi kanina. Doon tayo sa ni Brother. Doon tayo sa ni... Tinatanong mo lang doon kung tamang grammar ba yun? Grammar, oo. Hindi. Ang tanong ko kasi kanina kay Richard Thompson, sabi niya, may binanggit siyang I will found my church. I will found my church. I will be my church. Sabi niya, tama yun. Walang problema doon. Tamang grammar yun. Ayun. Tapos ngayon, binabanggit mo naman ngayon na mukhang mali yata. Mukhang may mali. Brother Jando, gusto ko sabihin sa'yo, meron na agad disclaimer si Brother, meron na agad disclaimer si Brother Gomer. He is not an expert of English grammar. Kaya nga. Kung sabi mo nga, Brother Jando, na ikaw ay expert, ay pwede mong ipaliwanag kung ano yon. Pero yung sa tingin ko, kahit hindi ako expert sa English, yung I'm going to pound, ay siguro kahit hindi ako expert sa English, ngayon pa sabihin ko mali yung grammar na yun. Ulitin ko Brother Jando, ay sana ay wag mong gamitin itong ating usapan dito para pagsabungin kami ng aming mga with respect naman sa amin at doon sa kapatid na tinanong mo. Sana wag mong gamitin para Okay. Basta kami nagkakaisa dito sa na to, Brother Jando. Kakaisa kami dito sa statement of belief. Okay, Brother Gomer, kasi ito yung ating yung going kasi, kahit hindi ko na masyadong maalala yung aking English Brother Richard. That is a present tense. Present, oo. Oo. Tapos kung sasamahan mo I'm going to pound, ay sablay talaga kasi yung pound. Sablay. Yes, okay. Okay bro, meron akong ni-research dito bro
may search ako rito, tinanong ko siya na, is the phrase, I am going to found my church, wrong grammar? Ang sabi dito, the phrase, I am going to found my church is grammatically correct. Gaya lang sinabi ni, ni Richard Thompson. Is grammatically, wait lang muna. Is grammatically correct. In this context, found is used as a verb meaning to establish or create. So the sentence means that the speaker intends to establish their own church. Tama ba ang sagot dito, Brother Gomer, o mali? Well, sabi ko kasi, hindi naman ako expert sa English. Kung yan ang basihan mo ng tama, Brother Jando, hindi naman ako ganito. What's the point of the matter? Sabi ko nga. Ang napatunayan ni Brother Jando, Brother Gomer, tama ang grammar ko, mali ang iyo. Yun na napatunayan niya. At ikaw naman, aminado, hindi ka naman nag-aangking expert ka sa English grammar. Yan so, na nga. Yun ang doon, ha? Okay, so pwede na ako mag-move. Pwede na ako mag-move sa next question. Sige, kasi I think tawag dyan, doctrinal lang issue dito. Napunta tayo sa, sa pagiging eksperto ng inaano ko lang kasi, kasi mukha kasing sinagot na sana ng tama ni Brother Richard Thompson, pero mukhang yatang ang paliwanag ni Gomer kabaligtaran. kaya gumamit na lang ako ng Brother Richard, no, pasensya na kayo. Gumamit na lang ako ng reference kasi yung paliwanag ni Gomer kabaligtaran sa iyo. Okay. So, dito na lang ako sa next question ko na lang. Balikan natin yung yung inyong fundamental belief. Itong nakalagay dito, Apostolic Church, bro. Itong nakalagay na Apostolic Church. Ito ba yung iglesia na nasa Matthew 16:18 o hindi? Yan. Okay. So, yung Apostolic Church kasi sa Adventist, Brother Jando, ibig sabihin, ito po yung church na iniwanan ng Panginoon sa mga apostol na pinagpatuloy nila. Correct. Ayun nga. So, ang tanong ko... Kasi nga, pag sinabi, Brother Jando, ganito sinabi, hoping na kahit hindi mo gusto yung sagot, kasi sabi mo nga, kami ang dapat mag-explain. Yung tanong, kami ang dapat mag-explain. So, aral po ito ng Adventist. Sinabing Apostolic Church, ito yung iglesia na pinangunahan ng mga apostol. So ito yung, kumbaga, grupo ng mga mananampalataya na pinangunahan ng mga apostol. Yun na nga. So ang tanong ko, ito ba yung tinutukoy na church sa Matthew 16:18? Wala nang iba. Para sa akin. Okay. Oo. Yun lang naman tanong. Yun lang naman tanong. Ganun lang talaga kasimple yung tanong eh. Okay na. Okay, ito. So, ito naman tayo sa first sentence naman tayo, no? The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. Maray mo ba paliwanag yan, Brother Gomer? Ay, ang liwanag naman eh. Ano yung unawa mo dyan? Maliwanag na nga yan eh. Ano nga unawa mo? Pakipaliwanag bro kasi nasa English siya eh. Pwede bang ipaliwanag sa lingwahe natin para maunawaan ng nanonood? Ka naman sa English bro, ikaw na lang kaya magpaliwanag nga. Hindi bro, ikaw yung tinatanong ko bro. Wag mo naman baliktarin, pangit naman. Ikaw tinatanong ko eh. Ano yung unawa? Doktrina ninyo ito bro, kaya ikaw tinatanong ko. Ang tanong ko, anong unawa nyo sa The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart? Hindi ko masyado siyang pero ibig sabihin niyan, yung Old Testament Church. Alam naman natin na mayroon, di ba? Ano ba ang pinaka-subtopic niyan sa taas? Anong niyan? The church bro, the church. Of the church? The church bro, the church. Kasi the church, kasi maraming subtopic ito. Biblical meaning of the church. Nasaan siya banda? Biblical meaning, the nature of the church, the roots of the Christian church. Saan banda ito? Metaphoric description of the church. Yan, Brother Richard, nasa nature of the church. Nature of the church. Sige. Nature of the church. So, alin dito? Kasi the Old Testament portrays the church as organized, yun ba yun? No, hindi. Ito, the New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. Itong linya na ito ba? Okay. Ito, 169 dito.
Itong Okay, itong linya na ito, oo. Sige. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. Ano yung paliwanag nyo rito? Gusto mo paliwanag ko, brother? No, sige, Brother Johnson, okay lang ba sa inyo? Sige, ikaw na lang ba Basahin Richard? natin, ayon dito sa fundamental belief. Brother Johnson, Brother Gomer. Gusto ba? Paliwan ako na? Sige. Sige, ganito. Kasi yung Apostolic Church, kumpara sa Brother Jando, kumpara sa Old Testament, mga Israelita, sabi nga dito, ang pagkakaiba ay yung tawag dyan, mga Hudyo bilang nation pa. Sila itinuturing na bilang nation pa. So, eto naman, ang mga Israelita o ang New Testament ay hindi na lang pang Hudyo. Yung sa Old Testament noon ay Hudyo ang tinutukoy. Okay? So, yan ang diyan. Yan ang sinasabi pa umpisa diyan. Sa nature of the church. Kaya eto the New Testament church differs, nasa yan? Nasa 169 ngayon yan. Significantly from its Old Testament counterpart. So the Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. Sabihin niyo, walay sila sa walay sila sa bansang Israel kasi noon nga ang bayan ng Diyos ay talagang ang bansang Israel. Okay? Separate sila sa bansang Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Kaya yun na nga pagkasamampalatay sa hindi na lang hindi na lang panghudyo talaga kasi nakita nga natin yung pangitain na binigay kay Apostol Pedro, napagtanto niya na talagang hindi lang panghudyo ang kaligtasan, kundi kahit kaninong tao, kahit taga saan man siya, basta siya nagnanais na maglingkod sa Panginoon. Yan yung nasa Gs 34-35 ng Gawa. At yung nasa Aklat din ng Galacia 3:28 patuloy na ang sino mang na kay Kristo'y wala ng pagkakaiba. Kaya yun Brother Jando yun ang pagkakaiba, malaking pagkakaiba. So instead, sabi dito, of a national church, kasi nga, kinikilala kami lang. Kasi sila nga talaga ang pinili ng Diyos, bilang bayan ng Diyos noong Old Testament. As a national church, sabi dito, it became missionary church. So wala na silang boundary na Brother Ajando. Kahit anong lahi na. Missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Make disciples of all nations. So yun ang pagkakaano, Brother Jando, kung dito, ako titingnan mo sa konteksto nitong paliwanag dito, yun ang malaking pagkakaiba. Kasi nilan, very limited sila doon lang sa kanila. Sa kanila, doon lang. Bilang nandun lang. Yung pangaral at para sa kanila, sa mga Hudyo lang. Pero eto, sa New Testament, maliwanag na sabi, hindi na sila naging ganon. Naging missionary. Okay. Naging missionary sila. Hindi na lang sila pang Israel. Kasi, yun ang paliwanag dito. Kasi nung sinabi ko kasi na malaki ang pagkakaiba, yung kausap ko na Pastor SDA, nagreklamo. Wala doon nakalagay dyan na malaking pagkakaiba. Tama ba yun? Yung plano parehas lang, brother, sabi doon Kaya lang, naging kaiba lang kaisipan ng mga Hudyo. Eto, pagdating sa kanilang misyon, nakita natin, maliwanag naman dito yung pinakitang diferensya, brother Jando. Yung pagiging, doon nga po patungkol sa pagiging missionary nila. Sa kanila, noon lang, national, ang kaligtasan pang Hudyo lang. Pero ito pinakita na, ang kaligtasan ay hindi lang pang Hudyo, kundi ito ay para sa lahat ng tao. Separate from the nation nga sila Wala na silang, hindi na kailangan ng nationality, Brother Jando. Kaya para sa amin, pwede kang maglingkod kahit hindi ka Hudyo. Kahit hindi ka Hudyo, pwede kang maging lingkod. Yun ang kanila noon, syempre, kahit ngayon naman, yun ang kaisipan ng mga Hudyo Yung bro, ano ibig sabihin ng term counterpart? Pag sinabing counterpart,
Ito yung kumbaga katapat o yung katulad. Katapat. So, Oh, dahil katapat, ibig sabihin, yung New Testament Church, hindi siya yung Old Testament Church. minsan iba yung mga tao noon. Yun nga, kasi Iba. katapat, Siyempre. di ba? Counterpart, magkatapat sila. So, katapat, ibig sabihin, halimbawa, magkatapat tayong dalawa. Hindi ikaw ako, hindi ako ikaw. Tama, pero ganon. pero sabi nga pagpapatuloy pa rin yun ang panukala ng Panginoon. Yun nga. So, Hindi yung ikaw ako, pero ayun nga. Oh. So, yung counterpart dito, ibig sabihin, yung New Testament Church, hindi siya yung Old Testament Church kasi counterpart silang dalawa eh. tama, magkaano naman talaga yun. Pero, naniniwala kami na kung ano yung mga pinagkatiwala doon sa Old Testament, pinagpatuloy lang yun. So, ang Siyempre, okay. technically, ibang mga ano yun, ibang mga tao yun. Pero ibig sabihin, iglesia pa rin ng Panginoon yun. Okay. Iglesia So, pa rin ng Diyos yun. Oh. Brother Jando, makisingit lang po ako konti. okay. Yung pong quotation na binanggit nyo na the New Testament Church different significant Old Testament counterpart. So, yung pagkakaintindi ko po kasi dito, kapatid, meron siyang binibigyan ng pagkakaiba at binanggit din niya Correct. kung ano yung pagkakaiba. Correct. Ang sa mo, ang pagkakaiba nila, the Apostolic Church became an independent organization from the nation of Israel. Israel. Iba naman talaga yung naging system, pero yung doctrine kasi, pag yun ang pinag-usapan natin, ay yung mga tinatawag natin mga anino ng matupad ay nagkaroon ng pagbabago. So yung takbo, yung papatakbo po ay iba kasi alam naman natin yung mga Jewish people, yung sobrang pagiging stricto nila doon. So dito sa context na to, yung pagkakaintindi ko dito sa quotation na ginamit mo ay yung New Testament Church na different significantly from Old Testament is kasi nga yung Apostolic Church naging independent organization, tapos wala na siyang kaugnayan sa Judaism. Kasi yun that time ay Judaism yung Okay. Oh. So, Brother Johnson. Ibig mo bagang sabihin na ang Old Testament Church hanggang ngayon nagpatuloy ito as Judaism? ng Judaism. Brother Johnson, klaruhin ko lang nga. So, yung paliwanag mo dito, yung Old Testament Church, nagpatuloy pa rin siya hanggang ngayon as Judaism. Tama ba? Hindi. Pero naman talagang Judaism. Pero iba Hanggang sa ngayon, Brother Johnson, no? Hanggang sa ngayon, practice naman talaga ng mga Hudyo, karamihan ng ano ngayon, ay talagang Judaism ang kanilang religion. Obvious naman yan, Brother Jando. Yo. Pero yung tinatanong mo kasi dito sa statement ng aming church, etong pagkakaiba, sila kasi noon, yung ang mga Hudyo noon, na ginamit ng Panginoon, bilang kanyang bayan, ay hanggang doon lang sila sa kanila, hanggang doon lang sa kanilang boundary, doon lang sa kanila. Oh, kakaiba, yes. Hudyo ang mga unang alagad ng Panginoon, pero hindi ipinaalam ng Panginoon na hindi lang pang kanila alin po yung kaligtasan. Kaya nga yung missionary na ginagawa ng New Testament Church, bagamat sila yung mga Hudyo, lumabas doon sa kanilang lumabas sa kanilang bansa. Yun naman they became independent, separate from the nation. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. So hindi na lang sila, Brother Jando, yun, hindi na lang sila pang-Hudyo. Para na sila saan? Pangkalahatan na sila. So yun ang nakikitang yung sinasabing deeper o yung pagkakaiba. Yung nakikita natin, aminin natin sa hindi. Yun naman talaga kaisipan ng mga Yun naman talaga mga kaisipan ng mga Hudyo. Kaya nga nung mag-encounter si Jesus at yung babaeng Samaritana, ay pinaliwanag niya na hindi lang naman doon sa Jerusalem ang merong tunay na pananambahan, kundi kahit nasaan ka, pwede kang sumamba sa Panginoon kahit wala ka doon sa Jerusalem. Kasi nang nasa utak na, nandun
Pero ang sabi ng Panginoon, kahit nasaan ka, kahit nasaan ka, sumamba ka, kahit wala ka sa Jerusalem, pwede. Kasi Samaritana nga yung kausap niya. So dito, Brother Rajan, doon nakikita natin yung pagiging sabihin natin, prejudice talaga ng mga Hudyo, yung kaisipan nila noon, at even ng mga apostol. Ito, Yun na nga. Apostol Pedro, nakita natin. Pero eto, ipinakilala sa kanila na ang missionary work ay hindi lang para sa kanila. Yun ang ano ha, kumbaga dati limitado sila hanggang doon sa kanila lang. Doon lang sa kanila. At kung ating papansinin, kahit kung hindi pa namatay si Esteban, ay halos hindi pa sila mangalat doon. Pero kahit nung nangalat sila, halos nandito pa rin lang sila sa lugar na halos nasasakupan pa rin ng mga Hudyo. Mga lugar na sakop pa rin ng mga Hudyo. Okay? Yun na nga. Ang pa rin. Ang ano ko dyan is, yung Old Testament church kasi ang sabi dyan, malaki ang pagkakaiba ng New Testament church ng Old Testament church. Yung New Testament church, ito yung sa tingin ko yung Apostolic Church, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, Apostolic Church. So yung Old Testament church, nagpatuloy ba siya ngayon as Judaism o hindi? Yung mga Hudyo, as a nation, nagpapatuloy. Pero itong mga tinatanong mo, Brother Jando, again ha, so out of ano ka na naman dito, gusto ko lang anuin sa'yo. Hindi yun yung tinutukoy namin ha. Yan tinutukoy dahil naniniwala kami, mga unang alagad din ng Panginoon, ang mga Hudyo rin ang unang mga alagad ng Panginoon sa New Testament. So dito maliwanag sa konteksto na tinatanong mo. Dito tayo sa konteksto na tinatanong mo. Pinapakita dito kung ano ang pagkakaiba ng missionary work ng mga Hudyo sa Old Testament at ng missionary work ng New Testament Church na pangunahin ng mga Hudyong alagad ng ating Panginoon. Obviously, Brother Jando. So yun ang konteksto. Di ba? Yun ang konteksto. Wait lang ha. Yung Old Testament Church dyan, counterpart siya ng New Testament Church. At yung New Testament Church naman, yun ang Apostolic Church. Brother Jando, sandali Kasi counterpart kasi sa Old Testament Church sila, ha? Ay. So ngayon, sa New Testament, ito, wait lang. Kasi wag mong yung ipipilit yung utak mo, kasi sabi mo nga, amin ito, hindi magpapaliwanag. Di ba? Inuunawa ko lang, Brother Richard. Wait lang, wag hindi ko nag-iisip no, inuunawa ko lang. Hindi, kasi nga paulit-ulit ka doon. Sabi mo, paliwanag namin, dapat, pakinggan mo yung paliwanag. Maliwanag naman dito. Sinabing counterpart, kasi church nga, ang Israel, at syempre, ito rin mga alagad ng ating Jesucristo, ay church. So, church yung Old Testament ay Israelites, at church din ang unang mga alagad na ating Jesucristo. Kaya counterpart nga, simbahan sila noon o iglesia sila noon. Iglesia rin naman itong mga binabanggit dito na mga alagad ng ating Jesucristo. Kaya parehong church counterpart. Church yung Israelita, church din naman. Yan ang konteksto, Brother Jando ha. Okay. Wag natin nilalagay sa konteksto ng iyong itinatanong. Okay. Pero next naman tanong ko is, yung Judaism ngayon, kailan to nagsimula? Sandali, ibang ano na yan, wala na yung wala na yan dito sa ating pinag-uusapan sa statement. Pero lang akong doon sa inyong napag-usapan ni Brother Jando, yung gusto ko lang idagdag dito, no? Kasi doon sa quotation na ito kasi yung screenshot ko, kaya nakita ko. Ito yung quotation na yung winanggit. Tapos na tayo dyan. Pero dito kasi sa itaas, bago yan, dito sa bandang unahan, ang nakita ko lang kasi doon na parang yung question mo na pinililinaw na yung bang Judaism ay at saka yung New Testament nga, yung as counter. Dito kasi ang related to ancient Israel's community of faith is of both converted Jews and Gentiles who believe in Jesus Christ. Thus, the Israel is all those who by faith accept Christ. Galatians chapter 3, 26-29. Paul illustrates the new organic relationship of these diverse people by the imagery of two trees, a good and a wild olive tree. Israel and Gentiles respectively, the Jews who do not accept Christ
as no longer the children of God. Romans 9, 6, 8. And are represented by branches broken off of the good tree. While those Jews who receive Christ remain attached. So, kaya ko nabanggit ito kasi nga yung kini-question ngayon na bago, yung Judaism ba nagpatuloy doon. Kaya sa amin kasi, as a nation, nabanggit ni Brother John, as a nation, iba po na talaga sila kasi hindi sila tumanggap sa Panginoon. Pero meron pong mga Israelites or Jews na tumanggap sa ating Panginoon. Yun yung sinasabi ni Pablo na idinugtong sila doon sa old Israel, na yung Israel na yon, yun yung mga tumanggap sa ating Panginoon. Yung mga Gentiles, idinugtong doon. Kaya ang nation ng Israel o yung mga Hudyo ay hindi na po yan sila yung tinutukoy na Israel sa Bible. Kaya nga naging spiritual Israel sila. So, nagpatuloy talaga sila hanggang ngayon, hindi sila niniwala sa ating Panginoon. So, separate talaga yung Christian Apostolic Church sa kanila. Kaya nga Brother Jando, kung alam ko naman, di ka naman inosente dito Liba na lang inosente ka dito. Alam mo naman na isa sa pinakamalalaking relihiyon sa mundong ito, world religion lalong-lalo isa dyan, Hinduism, Buddhism, Confucianism. Okay? At kasama sa world religion ang Judaism, Brother Jando. Judaism. So, iba talaga. Kung titingnan naman Judaism, iba siya sa Christianism. Okay. Pero ang Christianism, alam mo, at kung totoo ko naman, alam mo naman, na mga unang Kristiyano ay walang iba, binubuo talaga siya ng mga Hudyo particular. Yung mga unang Kristiyano. Kasi yun ang mga unang alagad din ng ating Panginoon. Kaya kung ang tanong mo lang, ay existido pa ba ngayon? Yes. Pero yun na nga, diba? Hindi naman sila sumampalataya sa Panginoon. Kaya hindi sila belong sa Kristyanismo. So ang ating pinag-uusapan kasi, yung konteksto ng church dito, Brother, Jando, sa New Testament, ito na yung pinagsamang Hudyo na mananampalataya sa ating Panginoon Kristo at mga hindi Hudyo. So yun na, Brother Jando. So yung pinapakita naman dito kasi yung pagkakaiba ayon sa konteksto nito. Okay. So, sa panahon kasi ni Kristo, naabutan niya yung reliyong Judaism, ano? Nung pinanganak siya, naabutan niya yung reliyong Judaism. So, ang tanong ko, itong Judaism ba, ito ba yung Old Testament Church o hindi? Judaism? Kasi naabutan siya ni Kristo, hindi ba? Nung si Kristo pinanganak, naabutan niya yung Judaism. So, ang tanong ko, itong Judaism na naabutan ni Kristo, ito ba yung Old Testament Church? Ito yan. Pinangalanan na lang silang Judaism ngayong later na ito. Later na yung bansang sa kanilang Judaism. Kasi nga, Brother Jando, sige, kahit i-research mo. Kailan tinawag niya yung Judaism? Kasi nung nagkaroon na ng pagkakaiba ng Judaism sa Kristyanismo. Pero kung ang tanong mo saan nagsimula yung bayan ng Diyos, ano talaga yung bayan na kinikilala ng Diyos noon, ito yung mga Hudyo. At ito, Brother Jando, hindi kami malilito ulit-ulitin yung paliwanag ni Brother Johnson, yung aming fundamental belief. Ang mga alagad o yung unang mga miyembro ng mga Kristyanismo ay mga Hudyo by nationality. Mga Hudyo by nationality. Sila yung bayan ng Diyos. Sa panahon nila, Brother Jando, hindi pa sila tinatawag na Judaism. Ngayon na lang yan. Later na mga na lang yan. Later na mga terminologies na lang yan. Pero nung hindi pa marating ang ating Panginoon Kristo, hindi pa naman ang term sa kanila Judaism. Mga Israelita, bayan ng Diyos. Yan ang yan ang madalas na pantukoy sa kanila kahit sa Biblia. Wala naman talagang Judaism. Ang Kristyanismo ang diyan, relihiyon ng mga Hudyo kasi inano na nga. Sa pagsusulat sa Bagong Tipan, pinagkakaiba na dahil ito na nga, may mga Hudyo na mananampalataya na ng ating Panginoon Kristo at may mga Hudyo na talagang nanatili doon sa kanilang doon sa kanilang matibay na paniniwala ayon sa kanilang tinanggap na aral. Noon. At ang malaking pagkakaiba nga lang naman, Brother Jando, ulitin ko, mga unang mananampalataya, mga Hudyo rin. So, ang tanong ko... Doon naman talaga, pinagkaloob sa kanila. Pero anong sabi nga? Binigay sa atin, pero ayaw niyong tanggapin. Ang pagkakaiba lang, yung Kristo, hindi nila matanggap.
Yun nga ang ipinapangaral ng mga ano eh. Kaya nga, sa mga Israelita rin muna halos ipinapangaral, Brother Janto. O, kaya lang talagang majority ng mga Hudyo hindi talaga tinanggap si Kristo bilang Misaya o bilang yung anointed one. Yun naman ang maliwanag kahit sa kasaysayan, kahit sa Biblia, yun ang maliwanag eh. Oh. Okay, ayun ito sa Brother Johnson sa Galatia 1:13, New King James Version. For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. Dito magkalaban ang Judaism at ang Church of God. Alam ko, yung Church of God dito, itong New Testament Church. Itong Judaism, ito ba yung Old Testament Church o hindi? Natin yan. Okay, ang 1:13. Hindi makasagot. Relihiyon ng mga Hudyo. Okay, ganito kasi kapatid na Jando, ano? Yung Judaism, kung bakit sila tinawag na Judaism, diyan sa punto na yan, sa Galatia 1:13, ay maliwanag na ang pagkakaiba diyan ay hindi talaga sila sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Correct. Yun yung kaibahan nung tinatawag na Church of God, na itong mga ito naman ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pero tandaan natin na itong mga ito ay magkakasama yan sa sinagoga. Actually, kung babasahin po natin ang Biblia, wala hong iba-ibang grupo noon. Iisang grupo lang naman yan sila. Nasa isang sinagoga lang yan sila eh. Kahit basahin mo ang Gawa. Ngayon, dito lang sa mga sumampalataya sa ating Panginoon. Actually, may bansag yung mga may bansag sa kanila yung mga Hudyo. Ano yung bansag sa kanila? Ito, tingnan natin sa Gawa 24. Ang sabi dito sa talatang 4. Kasi sa loob ng, kung sasabihin natin Judaism man yan, doon sa relihiyon na yun noon, mayroon pong mga sekta. May sekta ng Pariseo. Correct. Sekta ng Saduceo. At yung isang sekta na tinatawag, ito yung mga sumampalataya sa Panginoon. Ang tawag dyan, sa Gawa 24:5. Basahin natin. Kasi, siguro, parang ang gusto mong, ang pagkakaunawa mo ay magkaiba yung church doon sa Old Testament sa New Testament. Tinatanggap naman natin yon. Ano yung pagkakaiba nila? Yun. Ang pagkakaiba nila, una sa lahat, ay yung iba doon sa Old Testament Church ay hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Hindi kasama si Moises doon. Kasi si Moises, sumampalataya sa ating Panginoon eh. O tingnan natin yung Gawa 24:5. Ito yung tawag dito sa mga sumampalataya sa ating Panginoon. Nandyan na ba yung talata? O anong sabi dyan? Sapagkat nangasumpungan namin ang taong ito'y isang taong mapanggulo at mapagbangon ng mga paghihimagsik sa gitna ng lahat ng mga Hudyo sa buong sanglibutan at namiminuno sa sikta ng mga Nazareno. Ito yung maliwanag na bansag nitong mga Hudyo na ayaw sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo doon sa mga taong sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung babalikan natin yung kasaysayan, wala hong iba-ibang grupo noon, isang grupo lang yan, nasa sinagoga po sila lahat. Iba-iba lang yung paniniwala. Faction. Yes. Halimbawa, yung mga Saduceo, hindi naniniwala sa mga espiritu yun, hindi naniniwala sa anghel, hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Correct. Pero yung mga Pariseo, naniniwala. Pero yung Pariseo at Saduceo, they are both hindi naniniwala sa ating Panginoon as Messiah. Ang kaibahan naman itong sikta ng Nazareno na nandun din sa loob ng grupo na yan, naniniwala sila sa Messiah. So yun yung dapat natin kaintindihan dito. Wala hong ibang grupo. Grupo lang kanya sila. Brother Gomer, so hindi ko narinig yung yung sagot nyo kanina kasi may tinakbo ako na natapon yung bote ng tubig rito. Hindi ko narinig
So ano yung sagot nyo sa tanong ko na dito magkatapat dito yung Judaism at ang Church of God? Sa pagkakaalam ko, ang Church of God dito, ito yung New Testament Church. How about yung Judaism? Ito ba yung Old Testament Church o hindi? No. Ah, Kasi No. yung Judaism dyan, kung bakit binansagan na yan na Judaism ni Apostol Pablo, ay dahil nga ayaw nilang sumampalataya sa ating Panginoon. That's the difference. Pero, kahit dyan sa panahon na yan, magkakasama pa rin sila. correct. Pero iba-iba Iba-ibang nga ang sekta. paniniwala nila, Brother Jan. Oo, magkakasama pa rin po sila. At ang totoo niyan, kahit yung mga sumampalataya sa ating Panginoon, hindi ko sila magkakalaban ng doktrina tungkol sa Sabat, tungkol sa Brother, wait lang muna, Brother Gomez. Yan tanong ko eh. Huwag mo putulin, brother. Okay? Hindi yan ang tanong ko, brother. Sige. Masama naman yun. Nagsasalita pa ako eh. 'Di ba? Ang sinasabi ko dito, itong tatlong sekta na ito, Pariseo, sekta ng Saduseo, at yung binasa ko doon sa 24:5, sekta ng mga Nazareno. Iisang grupo lang yan sila. Hindi ho yan magkakaiba ng paniniwala tungkol sa Sabat, tungkol sa kautusan, tungkol sa mga karumal-dumal. Hindi ho magkakaiba. Ang pagkakaiba ng mga yan, itong sekta ng mga Nazareno na tinatawag ng mga Hudyo, ito yung mga grupo na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Misaya. Yun namang mga Pariseo, iba namang grupo sila. Yung mga Saduseo naman, may paniniwala din sila, iba naman. Anong paniniwala sa Saduseo? Hindi naniniwala sa pagkabuhay na makuli. Kaya kung matatandaan mo, sinusubok ang Panginoon tungkol dyan sa doktrina na yan. So makikita mo, yung mga grupo na yan, tatlong faksyon yan, pero nasa isang grupo po sila. Yun yung gusto kong ipaliwanag po dito. Yan At po yung yan. yung mga yan, Brother Janto, pinig mo na, yung mga yan ay pare-parehong taal na mga Hudyo. Yun ang ano nila. Correct. Kasi nga, sa kanila binigay talaga sa mga Hudyo. Pero kahit dyan sa mga Hudyo na nakita mo maliwanag, may faction na silang paniniwala. Yun po yun. Wait lang ha. So, ibig sabihin, itong Saduseo, itong Pariseo, hindi sila under ng Judaism. Nasa Under Judaism nga sila, pero faction sila. Isang grupo nga sila, May mga kapatid. faction sila. Oo. O dahil dito sa talatang ito, magkaiba ang Judaism at ang Church of God. So, ang tanong ko, itong Judaism ito, hindi ba siya referring sa Old Testament Church? Hindi. Ito yung grupo na... Oh. Kasi nga, yung Judaism na yan, yan nga, yung hindi naniniwala sa ating Panginoon bilang Misaya. Ay kung ang pag-usapan natin, yung church doon sa wilderness, abay hindi ho lahat doon eh. Si Moises nga ang unang-unang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo eh. Okay, next na lang, malapit na matapos ang oras nyo. Hanggang anong oras kayo, brother? Alas 10? O sige, ano ko na lang ito. Mukhang pahabol na lang sa tanong bago matapos. Sa katuruan ng Seventh-day Adventist, bro, si Apostol Pedro ba nakarating sa Roma o hindi? Sige, sagutin na lang namin. Siguro, yan na yung panghuli mong ano. Yes, panghuli na yan, bro, panghuli. Sige, yan mo lang, pakinggan mo na lang, Brother Jando, at yan ang yung huling tanong na aming sasagutin. Ano? Sige, bro. So, yung tanong, Brother Richard, Brother Gomer, kung yung pangangaral ni Apostol Pedro ay nakarating ba siya sa Roma? Roma. Kanyang huling, yung kanyang huling question. Okay? Sige, sino sasagot? Ako'y wala pa kayo tungkol dyan, Brother Johnson. May mga scholars, Brother Jando, sa pagitan ng sa grupo ng mga Adventist naniniwala na nakarating. Pero ang sasabihin mo, uniform na sagot sa fundamental belief ay wala naman dito. Wala pa namang statement dyan. Kung meron, ay pwede mo nang basahin. Pero so far, wala akong nakarating siya. Ito mismo sa statement of belief. Kasi
para sa akin, insignificant kung nakarating ba si Pedro sa Roma o hindi. Etong nasa inyong libro na, hello, Yun. minute ako yata. So yun na lang po ang kanyang huling Minute ako. Brother Johnson, itong sa aklat ninyo na The Acts of the Apostles by Ellen G. White, sa page 362, may nakalagay dito, in the providence of God, Peter was permitted to close his ministry in Rome, where his imprisonment was ordered by the Emperor Nero about the time of Paul's final arrest. Thus, the two veteran apostles who for many years had been widely separated in their labors were to bear their last witness for Christ in the world's metropolis, and upon its soil to shed their blood as the seed of a vast harvest of saints and martyrs. Sabihin nyo lang kung mali ba ako, pero nabasa ko sa inyong libro, The Acts of the Apostles by Ellen G. White, si Pedro ay doon namatay sa Roma. Brother Jando. Tama ba ito? Ay, kasi statement. Brother Jando, kung nasa sinabi ko sa iyo, meron may mga nagsasayang scholars. Brother Jando hindi ko sinabing wala. Okay? So, at isa na nga si Ellen. Alam ko, marami akong nabasa na nakaano siya doon. Karating siya. So, ano man yun, wala naman dito sa statement of belief. At kung nakarating man siya doon, ano ngayon ang magiging issue doon? sige. Okay, para conclude tayo sa ating pong program ay hanggang dito na muna, Brother Jando. Magpasabi ka na lang kung gusto mong tumawag at pag-usapan natin yung itatanong mo para naman at least naka-ready kami sa mga ilalabas namin. Kasi mahirap yung on the spot na kailangan ng reference, hindi naman kasi debate na pinapaghandan ito. Hindi ko na ready yung fundamental beliefs, yung page na yung na dapat hanapin kasi iba yung book at saka sa PDF. Pero ganun pa man ay salamat sa time at naging maayos naman yung ating pag-uusap. Brother Jando, welcome ka sa susunod. Magsabi ka lang kung gusto mo uling magipag-sharing dito, ay welcome. Pero pag-usapan natin kung ano yung i-discuss para at least maging patas naman tayo at alam din namin kung ano yung ihahanda po namin mga references kung sakali. So, thank you kapatid. Okay lang yun kasi yung tanong ako yung aral niyo itatanong ko kasi yung iba kasi na SDA na programa, pag tinatanong ko yung aral ninyo, abay binabumirang sa Catholic. Narinig lang yung binasa ko yung term universal, sabi nila hindi yan ng Roman Catholic Church. Teka, aral niyo to, alam ko na walang kinalaman ng Katoliko diyan. Yung kasi style nila binabaliktad yung issue para maiba yung issue. So, dito ako tinanong ko si Brother Richard, kailan ba ako pwede makapagtanong? Sabi niya, pag nag-live. Ito, nag-invite si Taliser, nakapasok na ako. So, thank you lang, no? Okay, mahala, the next na tatanong ako, tungkol pa rin sa aral ninyo. Yun lang. Maging specific sa aral kasi, Brother Jack. Kaya, para maging patas, reference. O, kaya niya. Dinami-dami nang nabasa ko. Nabasa mo yung sinabi ni Ellen G. White. So, may iwan na nakahang, ayan, nakarating nga. So, ang issue ngayon dyan, anong relevance ngayon? Yes. Ang lang ang gusto mong malaman kung nakarating. So, stop na doon. Tayo, next time na lang siguro. O ano yan? Ayun, baby ni Jando. Kaya ko to naitanong kasi yung mga SD na nakakatalakayan ko rito, kontra sila na si Apostol Pedro nakarating sa Roma. Nang binasa ko ito, sabi nila inedit ko daw. Yun lang po. Kaya ko tinanong. Yun lang. Yung reference, Brother Jando? The Acts of the Apostles by Ellen G. White. Sa 362 sa PDF, ang topic niya is steadfast unto the end. Ito yung topic. Steadfast unto the end. Page 362 sa hawak ko na PDF. 362? Sa hawak ko na PDF. Okay, sige. Steadfast unto the end. Okay, sige Brother Jando. Okay, at para mag-close na rin kami ng aming program. Pero bigla namin ng linaw yung ni Ellen White. So, thank you kapatid. Thank you. Yun lang. Thank you, salamat. Okay. Ayun.
na nahirapan sila, no? Yun ang gusto ko. Nakita, magkakontra ang paliwanag ng SDA Luzon sa SDA Mindanao. Sa SDA Mindanao, yung ano daw, hanapan ko daw siya ng term, and upon this rock, I will founder my church.